The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Many of Jesus' disciples who were listening said, "This saying is hard. Who can accept it?" Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this, he said to them, "Does this shock you? What if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? It is the Spirit that gives life, while the flesh is of no avail. The words I have spoken to you are spirit and life. But there are some of you who do not believe." Jesus knew from the beginning the ones who would not believe and the one who would betray him. And he said, "For this reason I have told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father." As a result of this, many of his disciples returned to their former way of life and no longer followed him. Jesus then said to the 12, "Do you also want to live?" Simon Peter answered, "Master, to whom shall we go? We have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Pagkaraan ng 3 linggo ng pangaral ng ating Panginoon na siya ang pagkaing nagbibigay buhay, siya mismo, ang kanyang katawan mismo, ang pagkain na dapat nating tanggapin upang tayo mabuhay. Maraming mga taong ayaw maniwala. Sabi nila, "This saying is hard. Who can accept it?" Mahirap tanggapin yung pangaral na to. Kasi sila ay tumiwalag. Sila ay umalis. Hindi na sumunod kay Jesus. Kaya tinanong ni Jesus ang kanyang mga anak, "Kayo, aalis din ba kayo? Hihiwalay din ba kayo? Hindi na ba kayo susunod sa akin?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, ikaw ang tunay na Diyos, susunod kami sa iyo." Kailan magpasya ka kasi kung ikaw ay talagang susunod kay Kristo o hindi. Kailan magpasya ka. Yung pagsunod kay Kristo ay dapat taimtim, totoo, tunay, tapat. Totoong pagsunod, hindi sunod-sunuran. Kasi ang pagsunod-sunuran, hindi tunay na pagsunod yan eh. Parang bahay-bahayan, hindi yan tunay na bahay eh. Parang baril-barilan, hindi yan tunay na baril eh. Parang tapang-tapangan, hindi yan tunay na tapang eh. Ganon din, pagsunod kay Kristo. At baka ito pati yung ating pagsimba, baka simbahan lang yan Baka pati ng ating dasal, baka dasal-dasalan lang yan. Ang tunay na pagsunod kay Kristo ay malalim, totoo, tapat, taimtim. Ang pagsunod kay Kristo ay kailangan ng sakripisyo. You want to follow me? Take up your cross. Hindi madali. Mahirap to. Kaya ang pagsunod kay Kristo, following of Christ, is only for the brave, the strong, and the courageous. Hindi ito para sa mahina yung loob. Hindi ito para sa mga paisi-isi lang. Hindi ito para sa mga nagharap ng good time lang. Hindi ito sa mga pabanjing-banjing lang. Ang pagsunod kay Kristo ay seryoso. Kaya ito'y para sa mga taong may prinsipyo. May prinsipyo. Marunong manindigan. Marunong umako ng responsibilidad. Alam nila ang tama, alam nila ang mali. May prinsipyo. Kaya upang talagang taimtim ang ating pagsunod kay Kristo, dapat taimtim din ang ating pagdadasal. Hindi lang dasal-dasalan. Taimtim, totoo,
malalim na dasal. At ano bang malalim na dasal? Ang malalim na dasal ay ang pakipag-usap sa Diyos. Prayer is a heart-to-heart conversation with God. Talang kinakausap mo ang Diyos. At pagka kinausap mo ang Diyos, malalaman mo sa pagpasya mo, yung gagawin kong ito, yung desisyon kong ito, yung pasya kong ito, magugustuhan kaya to ng Diyos? Matutuwa bang Diyos rito? At isipin mo rin, yung gagawin ko kung ito, yung desisyon kong to, yung pagpasya kong ito ba'y makabubuti at makakutulong sa aking pamilya, sa aking mga mahal sa buhay? Ito ba ay makakabuti sa aking bayan? Ito ba ay makakabuti sa ating simbahan? At huli na to tatungin mo rin, ito ba ay para din sa kabutihan ko? Huli na yon. Yan yung pagdadasal. Kaya pag nasagot mo yan, naging tunay at totoo at taimtim ang pagsunod mo kay Kristo. Hindi lang sunod-sunuran. Malalim na pagpasyang ginawa mo eh. Hindi lang pinag-isipan, pinagdasalan mo ng gusto. Kinausap mo ang Diyos. Kaya ba't sana, sa ating pagpunta sa Manawag, sa ating pagsimba rito, yung bang taimtim talaga yung ating dasal sa ating pagharap sa ating mahal na ina. Mahal na ina, tulungan mo po ako upang mabigyan ng linaw ang aking isipan, upang itong pinagdadaanan ko ngayon, itong problemang hinaharap ko, makayanan ko at malampasan ko, na hindi ako bumibigay at hindi ako tumitiwalag sa iyong anak na si Jesus. Kumakapit ako. Hindi ko sinusuko ang aking prinsipyo. Hindi ko sinusuko ang aking pagiging Katoliko. Yan yung tunay na dasal. May pagbabago sa atin, may nangyayari sa atin. Nagiging malalim ang ating pagiging Katoliko. Hilingin natin sa ating Panginoon, sa ating mahal na ina. Panginoon, mahal na ina, salamat po at ako'y nakapunta ng Manawag, nakapagsimba, at higit sa lahat, nakapagdasal ng taimtim. At dahil dyan, muli kong panindigan at pangatawanan ang aking pagiging Katoliko. Susunod ako kay Kristo. Hindi sunod-sunuran lang, susunod ako ng totoo kay Kristo.